Nag-gym ka ba? Panoorin mo ang video nito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung mga pwedeng mangyari sa inyong mga mata kapag kayo ay nag-gym. Tara, let's discuss. Sa panahon ngayon ay nagkalat na yung mga nagtatayuan ng gym. Dahil sa dami ng gumagawa na nito, ay yung ibang mga gyms ay bukas ng 24 oras. Pero alam mo ba na may mga kaso talaga na nagkakaroon ng problema sa mata dahil sa pag-gym. Hindi ito panakot ha, dahil hindi ibig sabihin na kapag nag-gym ka ay mabubulag ka na. Pero may mga kondisyon sa mata na pwedeng matrigger at mapalala nito. Lalo na kung dahil sa maling pag-ehersisyo, pagbubuhat ng sobrang bigat, o maling paghinga or breathing habang nagbubuhat. Pero ang tanong, pwede nga ba talagang mabulag kapag ikaw ay nag-gym? Unang-una sa lahat, linawin muna natin na ang gym ay healthy. Ang pag-ehersisyo ay maganda para sa puso, sa blood pressure, sa diabetes, sa magiging itsura at confidence na pwedeng maidulot nito para sa'yo, at pati sa overall na circulation ng dugo sa ating mga katawan, pati na rin sa ating mga mata. Sa katunayan, ang pag-ehersisyo ay nakakatulong para mabawasan yung risk na magkaroon ng tinatawag na diabetic retinopathy at hypertensive retinopathy. Ito yung mga komplikasyon ng diabetes at high blood sa ating mga mata na pwedeng makabulag. So, hindi kalaban ang pag-gym. May videos na ako about diabetic retinopathy and hypertensive retinopathy para sa mas komprehensibong discussion about sa sakit na ito. Ang problema minsan ay yung sa paraan ng pagbubuhat. May tinatawag kasi tayong Valsalva maneuver. Ito yung pagpigil ng hininga habang tayo ay nagbubuhat, lalo na kung napakabigat. Yung tipong deadlift, squat, or bench press na todo effort ka, tapos pinipigilan mo yung paghinga mo habang tinutulak or binubuhat mo ito na napapa-ire ka na. Kapag nagpigil ka kasi ng hininga at nag-e-effort ka, ay tumataas yung pressure sa iyong mga dibdib na pwedeng mag-lead sa pagtaas ng venous pressure or yung pressure sa loob ng mga ugat na pwedeng maapektuhan yung mga ugat sa iyong mga mata. Sa ilang kaso ay pwede ito magdulot ng tinatawag na Valsalva retinopathy. Ito yung pagdurugo sa loob ng mata kadalasan sa macula ng retina dahil sa biglang pagtaas ng pressure sa loob ng mga ugat nito. Kumbaga, pwedeng pumutok yung mga maliliit na vessels dahil sa pagtaas ng pressure sa loob nito. Bigla kang makakakita na parang may itim na mga ulap, parang may malaking floaters o itim na nakaharang sa paningin mo, lalo na pagkatapos mo magbuhat. Minsan parang malinaw pa ang paligid pero makakapansin ka ng parang red spot or malabong paningin sa may gitna. Nakakatakot ito para sa pasyente lalo na kung biglaan at habang ikaw ay nagbubuhat. Pero kadalasan naman ay kusa itong gumagaling over weeks to months. Pero habang may pagdurugo dun sa macula ay maaapektuhan ang inyong mga gitnang paningin. Dahil ang macula ang responsable para dito. At kung hindi maganda ang pag-monitor ay may mga pagkakataon na kailangan ng intervention or management. Pwedeng sa pamamagitan ng laser o kaya operasyon. Ngayon, tanong, pwede ba itong makabulag permanently? Sa karamihan ng kaso ay hindi ka naman mabubulag sa Valsalva retinopathy. Pero pwede ka magkaroon ng temporary na severe vision loss. At kung meron kang kondisyon tulad ng diabetes o kaya masyadong mataas ang grado ng iyong mga mata, ay mas tumataas ang risk na magkaroon nito. Isa pang concern ng ating mga mata sa pag-gym ay yung tinatawag na retinal detachment. Ang retinal detachment ay yung paghiwalay ng retina sa dingding na pinagkakabitan nito sa likod na parte sa loob ng ating mga mata. At kapag ito ay na-detach, ay wala ka nang makikita sa parte na nahiwalay.
Pero hindi naman ibig sabihin na kapag nagbuhat ka ng masyadong mabigat, ay pwede ka na magkaroon ng retinal detachment. Pero kung ikaw ay may high myop or masyadong mataas ang grado ng iyong mga mata, lalo na yung mga 600 pataas, ay mas mataas ang risk na magkaroon ka nito. Sa mga pasyenteng ito kasi ay masyadong manipis na ang kanilang mga retina na kapag kayo ay nag-exert ng matinding effort ay pwede itong mapunit at mag-cause ng detachment. Lalo na kung meron ng pre-existing na mga maninipis na parte sa iyong mga retina. May video na rin nga pala ako about retinal detachment na pwede nyo na rin panoorin. Pero ano nga ba ang mga sintomas na pwede maramdaman dito? Pwede ka makakita ng parang may kidlat or flash ng ilaw sa gilid ng iyong mga paningin. Pwede rin magkaroon ng madaming floaters or kapag parang may kurtina na nakaharang sa parte ng iyong mga paningin. Kapag naramdaman mo ito, ay huwag mo nang hintayin matapos ang workout mo at magpa-check up ka kagad. Meron din tayong tinatawag na angle closure glaucoma na pwedeng matrigger sa ilang mga tao kapag nagkaroon ka ng extreme physiologic stress. Although, hindi naman ito common sa mga nagji-gym. Pero kung ikaw ay may narrow angles na at hindi mo alam, ay may posibilidad na ang extreme physiologic stress ay pwedeng mag-trigger ng glaucoma attack. Ang mga simptomas na pwede maramdaman ay matinding pagsakit ng mga mata, pati na rin ng ulo. Ang pagsusuka or yung feeling na nasusuka. Bigla ang pamumula ng mata at paglabo ng paningin. At ang pagkasilaw or minsan pwedeng makakita ng mga rainbows at halos. Ito ay isang emergency na kaso at kailangan magawan kagad ng paraan dahil kung hindi ay pwede itong mag-lead sa permanenteng pagkabulag. Kaya kapag naramdaman ang mga ito after or habang nagji-gym, ay dumiretso na kayo sa inyong mga ophthalmologists. May video na rin ako about glaucoma na pwede nyo na ring panoorin. Isa pang senaryo ay pwede kayong magkaroon ng tinatawag na subconjunctival hemorrhage. Ito yung pamumula ng mata or yung parang may dugong namuo dun sa puti na parte nito. Madalas itong mangyari kapag tumataas yung pressure sa loob ng mata habang nagbubuhat. Mukha siyang nakakatakot pero madalas naman ay harmless ito at kusang nawawala. Tulad nung in-explain ko sa Valsalva retinopathy, ay pwede rin magputukan ang mga maliliit na ugat sa conjunctiva para mag-cause ito ng pamumula nito. Ang subconjunctival hemorrhage ay mukhang nakakatakot pero hindi ito dapat katakutan. Para lamang itong pasa doon sa ating mga mata. So, wala naman talagang gamot para mapawala ito. Ang paglagay ng warm compress ng mga 10 to 15 minutes 3 times a day ay pwedeng makatulong para mas gumanda yung circulation ng dugo at mas mabilis mapawala yung pamumula. May mga bodybuilders din na gumagamit ng anabolic steroids. Ang problema dito, bukod sa pwedeng side effect nito sa ating sistema, ay pwede rin ito makaapekto sa ating mga mata. Pwedeng tumaas din ng pressure at maapektuhan yung mga vessels sa retina. At pwede rin tumaas ang risk ng vascular events. Kaya hindi lamang mga muscles ang pwedeng maapektuhan, kundi pati na rin ang inyong mga mata. So, kung tatanungin nyo ko, dapat ba tumigil kayo sa pag-gym? Syempre, ang sagot ay hindi. So, paano ba mag-gym na safe sa mata? Una, ay huwag nyong pipigilan ang inyong paghinga lalo na kapag kayo ay nagbubuhat. Kailangan nyong huminga at malaman yung breathing na maayos. Kailangan nyo mag-exhale habang nagtutulak or nagbubuhat. Pangalawa ay iwasan nyo yung pagbubuhat ng sobrang bigat na hindi nyo kaya. Ito ay hindi lang para maprotektahan kayo na mabagsakan or mabalian, pero kundi para maprotektahan na rin ang inyong mga retina. Dapat parang progressive overload, hindi yung ego lifting lamang. Pangatlo, kung ikaw ay may history ng high myopia or mataas na grado, diabetes at high blood, ay dapat na check up ka muna ng inyong mga ophthalmologist para na-e-examine ang iyong retina kung meron bang posibleng magkaroon ng komplikasyon. Kailangan ma-examine sa pamamagitan ng dilated fundus exam ang iyong retina para masilip kung meron bang mga maninipis na parte na pwedeng mapunit at mag-cause ng retinal detachment. Pang-apat, kapag ikaw ay merong napansin na mga pagbabago sa iyong paningin
habang ikaw ay nasa gym, ay itigil ito at magpa-check up kagad. Overall, mas maraming benepisyo ang pwedeng maibigay ng pag-gym kaysa sa risk na pwedeng maidulot nito sa ating mga mata. Pero tandaan na ang risk ay hindi ibig sabihin zero. Madalas kasi hindi alam ng mga tao na meron na pala siyang pre-existing na mahina ang kanyang retina at manipis na. Kaya ang edukasyon at ang panonood sa video na ito ay napakahalaga. Pero hindi laging ibig sabihin na ang gym ay ang sanhi ng pagkabulag. Pero kung sa maling paraan, maling pasyente at maling kondisyon ay pwede itong matrigger. So ang bottom line, pwede nga bang mabulag sa pag-gym? Ang sagot ay pwede pero bihira. At kung may underlying problem na at hindi ka nagpapa-check up, ay posible itong mangyari. So, kung ikaw ay nagbubuhat at meron kang mataas na grado sa mata, high blood, diabetes, at iba pang problema sa retina, ay magpa-check up ka muna bago ka mag-heavy lifting. Prevention is always better than cure. Kung ikaw ay nagbubuhat at may natutunan ka sa video na ito, ay i-share mo ito sa iyong mga gym buddies. Baka meron kang mga kasama na hindi alam ang risk ng pagbubuhat. Alagaan natin ang ating mga katawan, pero hindi dapat natin kalimutan ang ating mga paningin. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na pwedeng magkaroon ng komplikasyon ang pagbubuhat sa ating mga mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.